Panginoon po namin Diyos, makapangyarihang Yahuwah, Diyos ng mga napakakaunting labi sa uling araw, nandito kami, nagpupuri kami sa iyo, sinasamba po namin ang iyong pangalang Yahuwah, pangalang itinuro mo sa amin, pangalang makapagliligtas sa iyong mga anak. Kaya nandito kami, sumasamba kami sa iyo at nagpupuri. Kinikilala namin, Panginoon, ang kabaitan mo sa amin. Araw-araw nakatatawid kami ng mapayapa. Lahat ng kabutihan ipinagkakalo mo sa amin. Kinikilala namin ito'y gawa ng iyong makapangyarihang kamay. Hindi sapagkat kami inilalang mo lamang, sapagkat kami iniibig mo, pagkat pinili mo kami sa uling araw. Wala kaming maisusukli sa iyo, Panginoong Yahuwah, kundi maglingkod sa iyo at sumamba sa iyo at handog sa iyo ang aming buong buhay, gaya ng inawit namin sa iyo, Panginoon. Narito kami magkakapatid. Panginoon, dala namin ang aming mga pasan sa aming paglalakbay patungo sa aming kaligtasan. Marami kaming kahadlangan na nasasagupa. Ang una na po ay ang aming mismong sarili, sapagkat marami kaming kasalanan sa iyo. Marami kaming pagkukulang. Marami kaming kapabayaan sa aming responsibilidad sa iyo. Patawad po, Panginoon. Tulungan mo sanang malinis mong ganap ang aming mga kasalanan. Papagindapatin mo kami, Panginoon, hindi lamang sa araw na aming pagsamba, maging sa araw na yun na kami sasalubong sa iyo, anak. Tulungan maging dapat kami, Panginoong Yahuwah, upang kami magtamo ng kaligtasan na sa inaasam na iyong mga anak, upang doon mamuhay kami ng payapa, nakapaglilingkod kami sa iyo. Marami din sa aming magkakapatid na mahahadlangan ng kahirapan, nahihadlangan minsan ng kawalan ng pag-asa. Ikaw po ang aming pag-asa, Ama. Tulungan mo sana makatawid kami. Kung ano man ang aming pangangailangan, dagdagan mo sana, hindi lamang sa material na bagay, kundi sa mga bagay na espiritual. Tulungan mo sana magkaroon kami ng panigagong pag-asa sa araw-araw upang makatawid kami sa aming paglalakbay. Tulungan mo kami sa gitna ng kahirapan at sumpa mo sa liputan. Panginoon, itawid mo kami mapayapa sa araw-araw upang kami, Panginoon, patuloy kami payapa, nakapaglilingkod sa iyong banal na pangalan. Sa aming pag-aaral ngayon, tulungan mo sana kami sa pangunguna na iyong abang alipin na magtuturo, mangunguna sa amin. Ilawan mo kami na iyong Santong Espiritu. Ipaalam mo sana sa amin na iyong mga kalooban upang sa pagsunod namin dito, masamba po namin ng iyong banal na pangalan. Panginoon, ikaw na po sana maging panauhin ng aming mga puso, panauhin ng aming mga pagsamba, upang maging ganap po ang aming pagsamba ngayong umaga. Basbasa mo rin po ang aming handog, maging kumpleto po ang aming pagsamba sa araw na ito, makalugod po sa dakilang pangalan. Ang lahat ito ay aming inihilig sa tanging karapatan po lamang at pangalan ng aming pong Panginoong Yahushua, ang dakila po namin tagapagligtas. Dahil sa biyayang patungo sa kapatawaran, sa pamamagitan siya na kanyang anak, tayo ay magpamana ng kapatid niya. Kung mamuhay tayo may pagkalang sa Panginoon, tayo magpasalamat at sundin ang utos niya. Ipagsiyang kasalanan ng maging mapagkuya, tayo ay sumalanan sa mabuting gawa. Ang alwalhatian ng Ama sa atin ay magliwanag. Pangingin ang ilaw niya, ibalik ang aral. At mga magulang at mga mahal na kapatid, tayo ay hinihingan palagi ng Panginoon Diyos ng pagtutuon ng ating pansin sa ating pong
isinasagawa na pag-aaral ng kanyang mga salita ng Diyos. Salita ito ng Ama, salita ito na mahalaga para sa atin, para tayo po ay mapanuto sa ating pong patuloy na pamumuhay at paglalakbay sa buhay na ito. Mahalaga ng tao ay magkaroon ng sistema ng paniniwala batay sa banal na kasulatan. At ang tamang sistema ng paniniwala ay ang tayo ay mapabilang sa magiging tagasunod ng ating Panginoong Yahushua. Kasama rito ay ang aktibong pagkikilahok sa lahat ng aspeto ng paniniwala at patuloy na pagsasagawa ng mga aral ng Panginoon Diyos na ating tinanggap sa araw-araw. Kaya sabi nga, pakikinig, pag-unawa, paglalagay ng pagtitiwala sa mga salita ng Diyos at ang ating ibuhay ang kanyang mga aral. Kaya ang tunay na Yahusyano ay hindi lamang makikilala sapagkat siya'y tinatawag na Iglesia ni Yahushua. Yan ang kanyang relihiyon. Subalit, makikilala din siya kung paano siya naninindigan sa kanyang pananalig, sa kanyang pananampalataya, at kung paano siya nabubuhay sa araw-araw. Ito po ay sumasaklaw sa kung paano tayo nagsasalita, paano natin kung tayo ay mga magulang, paano tayo nangangasiwa ng ating pamilya. Kasama na rito ang pagtataguyod ng matuwid na paraan ng paghahanap buhay at iba't ibang mga gawain sa buhay na ito. Sa madalit sabi, ang mga kayahusya, ang mga tagasunod niya ay makikilala hindi lamang sa paraan ng kanilang pamumuhay sa isang anggulo, kundi yung kanilang pananampalataya ay nakikita sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Kaya batay po sa banal na kasulatan, paano tayo dapat mamuhay habang tayo po ay nasa buhay na ito? Pakinggan po natin ang unang talata sa ating pag-aaral. Dito po sa Kolosas, itanim ninyong mabuti sa mga puso nyo ang mga aral ng Kristo. Paalalahanan at turuan nyo ang isa't isa ayon sa karunungang kaloob ng Diyos. Umawit kayo ng mga salmo, himno, at iba pang mga awiting espiritual na may pasasalamat sa Diyos sa mga puso ninyo. At anuman ang ginagawa nyo sa salita man o sa gawa, gawin nyo ang lahat bilang mananampalataya sa Panginoong Yahushua at magpasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Paano dapat tayo mamuhay habang tayo naglalakbay sa buhay na ito, mga kapatid? Diyan po sa ating binasa ay maliwanag na kailangan tayo ay mabuhay ng ayon sa mga aral ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Ang sabi pa nga, paalalahanan at turuan nyo ang isa't isa ayon sa karunungan ng Diyos. Kaya ang pagpapaalaala at pagtuturo sa ating kapwa kakapatid, mahalaga po yun. Tama ang sabi ng Biblia, work for your own salvation. Trabahuhin natin ang ating sariling pagkaligtas, ngunit tandaan natin, tayo po ay kasama sa isang kilusan. Hindi po pwedeng ang atin lang naiisipin yung ating pong sariling kapakanan. Ang sabi nga sa Biblia, ang sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Sa makatuwid, kailangan din nating ipagmalasakit ang ating mga kapatid. Magpaalalahanan tayo sa isa't isa. Ipaalaala natin yung turo na ating tinanggap. Anong dapat ipaalaala? Ang pag-awit ng mga salmo, himno,
at mga awiting espiritual na may pasasalamat sa Diyos sa ating mga puso. Saan natin at kailan natin ginagawa po ito? Sa mga bahay-bahay. Di ho ba? At sa anong pagkakataon? Sa panahon ng ating pagsamba. Paano pa po makikilala ang mga tunay na kayahusya? Ano man ang ginagawa ho natin, sa salita man ito o sa gawa, gawin natin bilang mananampalataya sa Panginoong Yahusya at nagpapasalamat sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Siguro kung tayo ay nagawa ng ating kapwa ng isang mabuting gawa, ay ating sinasabing maraming salamat po, kapatid, o Ginoo o Ginang. Tama lang po yun bilang pagtanaw ng utang na loob. Pero kapag ka sa isang samahan na relihiyoso ay may nagawa po tayo na nagtagumpay, may nagawa tayong isang progression sa bahagi ng ating paglilingkod, hindi ang sino pa mang ministro ang dapat nating pasasalamatan. Hindi po. Kailangan ang lahat, ang sabi nga, ay para sa kapurihan ng ating Diyos, ang ating Ama. Sa makatwid, hayaan po natin bilang mga Yahusyano, hayaan natin ang ating Panginoong Yahusya sa pamamagitan ng kanyang mga aral ay mapasa atin. Yung aral na yon, kapag ating sinunod, yon ang magiging tamang daan tungo sa buhay at kapayapaan. Mga mahal na kapatid, mahalaga po kung gayon na tayo ay magpaalalahanan, magmalasakitan, bulayin ang mga aral, alamin ang mga aral, at ilagay natin ito sa ating puso't isipan, gawin bunga ng ating pag-ibig sa Panginoon Diyos. Yan po hinahanap ng Diyos ngayon sa tao. Ang dami kasing mga tao ngayon na ang kanilang paglilingkod ay parang panglabas na lang. Hindi ho ba? Ano ibig sabihin ng panglabas? Parang pakitang tao na lang. Ang sa atin po, kaya nga sa bahay-bahay na tayo Natatandaan ko tuloy, noong kausap ng ating Panginoong Yahusya, yung mga tagapagturo ng kautusan, mga Hudyo, na ang sabi niya ay wasakin niyo ang wika ang templong ito at aking itatayo sa loob ng 3 araw. Ang sagot nila ay isipin mo ay 46 na taong ginawa ng aming mga ninuno ang templo, yung pang second temple. Hindi ho nila naintindihan. Bakit? 46 years ang wikang ginawa yung templo niya ng aming mga ninuno. Pagkatapos sabi mo, wawasakin at sa loob ng 3 araw itatayo mo. Ang kanilang pagkakaintindi, literal na templo. Ang sabi ng ating Panginoong Yahusya, ang templong tinutukoy ko, itong katawan ko. Kaya alam nyo, mula nang mawasak ang second temple, ang turo na dapat nating maipag-alaman at ating maunawaan, mula noon, ang templo ito na. Sabi ng Panginoong Yahusya. Ito ang dapat nating linisin, ito ang dapat nating ay gawing karapat-dapat na maging tahanan ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoong Yahusya, mga kapatid. Ang tanong natin, paano binigyang diin ito ng Apostol Pedro? Ang tayo ay mabuhay ng ayon sa aral ng Panginoong Yahusya. Pakinggan po natin sa unang Pedro 4:11 naman. Ang binigyan ng kaloob sa pangangaral ay dapat mangaral ng salita ng Diyos. At ang binigyan ng kaloob para maglingkod ay dapat maglingkod ayon sa kakayahang ibinigay sa kanya ng Diyos upang mapapurihan ang Diyos sa lahat ng ginagawa natin sa pamamagitan ng Kristo Yahusya. Makapangyarihan siya at karapat-dapat purihin magpakailanman. Amen. Ang tungkol sa ipinahayag ng Apostol Pablo, ibuhay natin sa araw-araw ang mga aral ng ating Panginoong Yahusya sa salita man o sa gawa. Magtulungan ang bawat magkakapatid para tayo sama-samang sumusulong sa paglilingkod. Paano binigyan diin yan ng Apostol Pedro? Ang sabi ng Apostol Pedro, ang binigyan ng kaloob sa pangangaral ay dapat mangaral ng salita ng Diyos.
Kaya ang mga mangangaral dapat mangaral. Huwag titigil. Kailan dapat tumigil yung mangangaral? Pagka tumigil na, tumibok ang puso natin. Pag pinatigil na tayo ng Diyos sa ating pong pag-iral sa mundo. Kaya ang kahadlangan ay marami. Pero sa isang tumanggap ng kaloob, ang kanya pong nasa isip, ano man ang mangyari, ipangangaral ko salita ng Diyos. Alam niyo si Apostol Pablo ay ibinilanggo sa Roma dahil sa pangangaral niya sa aral ng Panginoong Yahushua. Sa atin po bilang iglesia ng Yahushua, kung tayo man po'y nangangaral, ang ating batayan ay salita ng Diyos. Salita ng ating Panginoong Yahushua. Ngayon, kung ang ibang mga tao na nakakapakinig sa atin ay ikangay nasasaktan kung magkaminsan, abay pasensya na. Bakit? Masama namang hindi namin ipangaral ang aral ng ating Panginoong Yahushua. Kapag ka ang mga aral ng ating Panginoong Yahushua ay nilabag ng tao at kapag ka ito'y tinatalakay natin sa ating pag-aaral, masasaktan nga sila. Bakit? Lumabag sila. Pero ang ating bang layunin para saktan ang kalooban ng tao? Alam ng Diyos, hindi yun ang ating layunin. Anong ating layunin? Para po ang tao ay magbago sa ikabubuti. Huwag natin pairalin yung ating pong sariling pride kung tawagin. Sapagkat pagka ating pinairal ang ating sariling pride, hindi tayo makasusunod sa mga kalooban ng ating Panginoong Yahushua. Kaya ang sabi, ang mga nangangaral dapat mangaral. Ano man ang mangyari, ipangangaral po natin ang salita ng Panginoon Diyos. At hindi magaan ang mangaral sapagkat marami ang ayaw makinig. Marami ang kung nakikinig man ay galit. At ang sabi nga, napakakaunti lang naman talaga ang siyang makakagusto sa aral ng Panginoon Diyos. Di ho ba? Kaya maging sa mga huling araw, ang ibinukod ng Panginoon Diyos, very small remnant. Napakakaunting labi ang kanyang ibinukod. Kaya napakakaunti lang talaga makikinig. Huwag nating asahang marami ang makikinig at magpapahalaga. Ang tao ay meron pong tendensya o kaya propensity na ang tao ay mas pipiliin niya yung mga bagay na nakapagdudulot ng ligaya sa kanya, sukdo lang lumabag sa kalooban ng Diyos. Mangangaral ba lang, binigyan ng kaloob? Ang dami. Binigyan ng iba ng kaloob para sila'y mga siwa ng kanilang pamilya, para sila'y manalangin, para sila'y makatuwang sa mga gawain, pagpapalaganap ng salita ng Panginoon Diyos. Anong dapat natin gawin? Lahat ng yan ay gagawin natin upang mapapurihan ang Diyos, hindi ang tao, hindi ang ministro, hindi ang pangulo ng pamilya, o ang ama't ina, hindi, o ang mga anak, hindi po. Lahat tayo ay sama-sama sa iisang purpose. Anong ating layunin? Purihin ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat sa ating mga ginagawa sa araw-araw ng ating pamumuhay. Kaya mga kapatid, pinalawak ng Apostol Pedro ang ating ideya pagdating sa mga kaloob. Higit sa mga bagay na material na gaya ng pagkain, kayamanan, tahanan, ang kaloob ng mga salita ng Diyos at paglilingkod sa kapwa-tao, yon ang napaka-importante bilang mga Yahusyano. Mga mahal na kapatid, paano ho ang dapat nating paraan ng pamumuhay sa ating pamumuhay araw-araw? Mga kapatid na iglesia ni Yahushua, kailangan tayo po ay mapagmatyag. Paano ho yun? Kailangan nating inaalam yung araw-araw nating paraan ng pamumuhay. Kasi yun ho ang tinitignan ng Panginoon Diyos. Di ho ba? Ano dapat nating tiyakin? Na yung ating pong ginagawa ay hindi makapagdudulot ng kalumbayan sa Panginoon Diyos. Kung tayo man po ay naghahanap buhay, malinis na paghahanap buhay. Nagkakaroon tayo ng konting pagsasaya, pag nagsasama-sama, hindi nakalalabag sa kalooban ng Diyos. Halimbawa ay pipili ng asawa ang isa nating kapatid, aalamin niya, yung bang aking pagpili ng mapapangasawa ko, makapagdudulot ba ito ng kasiyahan sa Panginoon Diyos? Di ho ba? Sa ating pong pakikitungo sa ating kapwa ay kailangang tiyakin natin ng ating pakikitungo ay yung paraan na batay sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Di ho ba? At maging sa iba pang aspeto
o bahagi ng ating pamumuhay. Ngayon, paano ang paghahanda ng sarili para tayo po ay makasunod sa mga aral ni Yahushua? Next slide po. Unang Pedro. Kaya, lagi kayong maging handa na gawin ang kalooban ng Diyos. Mayroon akong naalaala tuloy pagka lagi kayong maging handa. Yan po ang slogan ng mga Boy Scout. Di ho ba? Laging nakahanda. Tayo ho ay sundalo ng ating Panginoong Yahushua. Ang mga sundalo o militar na mga bansa ay laging naghahanda ho yan. Sapagkat pwedeng sila atakihin sa anumang oras saan sila nandoon. Tayo mga sundalo ng ating Panginoong Yahushua. Kaya lagi ang wika kayong maging handa na gawin ang kalooban ng Diyos. Nakahanda pa tayo mga kapatid? Una, kailangan ay nakikinig tayo. Bakit? Anong command ang ating gagawin kung hindi tayo tumanggap ng aral? Sa ating pakikinig bilang Yahushano, kahit dito sa ating pag-aaral, ay ating iniintindi ang pinakikinggan natin. Ang aral, hindi yung nagsasalita. Kasi ang nagsasalita, ang malimit na makita ng ibang tao sa ibang mga samahang pangrelihiyon. Pero dito ang sabi nga namin ng isang kapatid na ministro, kung pwede nga lang, wala nang video Di ho ba? Boses na lang ang madinig para ang mga kapatid at ang ibang mga kapwa-tao nating gustong makinig, ma-focus sila doon sa mga mensahe, hindi doon sa nagsasalita. Di ho ba, mga kapatid? Pero hindi rin maiwasan at kailangan ni marahil, pero i-focus natin sa mensahe. Ang atin hong ikangay atensyon, yan ang panawagan sa atin ng Apostol Pedro. Kaya ang sabi, kaya lagi kayong maging handa na gawin ang kalooban ng Diyos. Magpakatatag kayo at lubos na umasa na matanggap nyo ang mga pagpapalang ibibigay sa inyo kapag dumating na ang Kristo Yahushua. Kaya may inaasahan tayo Hindi ho ba? Ang mga naglilingkod, una, para matugunan ang tungkulin natin sa Diyos, at pangalawa, may inaasahan tayo, mga kapatid. Kung ang magsasaka, kahit na anong hirap ang dinadadanasin, ay talagang sinusuong yun pagkat mayroon siyang pag-asa na kapag nalinang na at natamna na ng binhi ang kanyang lupa, umaasa siya, balang araw, meron siyang aanihin. Tayo ho ay naglilingkod Yung mga kaloob na bigay sa atin ng Diyos, ginagamit natin sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. Ngunit, sa kabila noon, meron tayong pag-asa. Ano yun? Yung pagpapakita ng ating Panginoong Yahushua diyan sa alapaap. Yan ay para sa mga Yahushano. So, kaugnay ng kanyang pagpapakita na napakalapit na, ang sabi, magpakatatag kayo. Lubos kayo na umasa. Lubos, walang pag-aalinlangan. Kailangan solido ang ating pananalig diyan po sa matibay na pangakong yan ng ating Panginoon Diyos. Pagpapakita ng anak niya sa alapaap. Ano pang sabi? Bilang masunuring mga anak ng Diyos, huwag kayong padadala sa masasamang hilig ninyo noong hindi pa kayo nakakakilala sa Diyos. Noon kasi tayo, alam nyo, ang sabi nga sa Amerika, dito ang dami, land of the free. Sabi nga pati kasalanan nagkalat Di ho ba? Iba't ibang inuming nakalalasing, iba't ibang kalayawan, nagkalat po sa Amerika Pero kung nang tayo tawagin sa Iglesia na Yahushua, narito po ang tunay na pagbabagong buhay. Dati nung tayo nandoon, wala rin ang tunay na pagbabagong buhay Bakit? Ang hilig ng katawan natin ang siyang nasusunod doon sa ating pinanggalingan. Harapin natin po ang totoo. Huwag tayong magiging mapagpaimbabaw sa harap ng Diyos. Mga kapatid, ayaw ng Diyos po yun. Yung po ang totoong kulay ng buhay ng mga namin ako bilang isa kasama ng iba't ibang mga kaklase ko sa ministeryo noon, nasa iba't ibang hilig ng katawan ng tao noon doon. Pero nang tayo po ay pinagindapat ng Ama na mapabilang sa napakakaunting labi kung saan pa tayo nagdala sa lugar na malayaw,
saka tayo nagbagong buhay ng totohanan. Pero hindi natin sinasabing perfecto tayo. Pero ang tunay na lingkod ng Diyos, walang pinipiling lugar. Kahit saang bansa tayo, kung tayo po ay talagang nagpapahalaga sa banal na tawag na itinawag sa atin ng Diyos, aba tayo po ay nagbabagong buhay. Di po ba, mga kapatid? Wala po yan sa lugar na kinalalagyan po natin. Yan po'y nasa puso po natin. Kung tayo po ay tumanggap ng aral at yung aral ay ating pinahalagahan sapagkat yun ay aral ng Diyos, susundin natin yun eh. Magiging iba ang ating paraan ng pananalita, paraan ng pamumuhay kaysa nakararaming tao sa mundo. Di po ba, mga kapatid? Ano pa sabi sa 15? Banal ang Diyos. Ayan ang dahilan. Banal ang Diyos na tumawag sa inyo. Kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Yan pang isang rason. Banal kasi ang tumawag sa atin eh. Sino? Ang Diyos. Kaya ano ang tungkulin at hinahanap ng Diyos sa mga taong kanyang tinawag? Ang sabi, kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil banal ako. Kaya yung sinasabi na faith alone theory, just accept Christ as your personal Savior and you will be saved. Sapat na raw yun. That is suffice for you to attain salvation. Wrong po yun eh. Hindi lang kailangan ng gawa. Hindi rin tama po yun. Mali ang pagkakaintindi. Tandaan natin, tayo, ayon sa Efeso, tayo'y tinawag ng Diyos para sa mabubuting gawa. Nakita ninyo? Wala pa man tayo. Ang tao ay nilikha para sa mabubuting gawa. Kaya kung ang pagbabatayan natin, ang pananaw ng iba nating kaibigang protestante, faith alone theory, wala nang mabuting gawa, ay hindi ho tayo sumasang-ayon doon. Pagpasensyahan tayo. Eh bakit? Tayo hindi sumasang-ayon sapagkat yun ba lang gusto natin? Aba hindi ho. Kukontra yun eh. Sa pinakalayunin ng Panginoon Diyos sa paglalang sa tao, isukat ba namang ang sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis? Hindi naman natin pwedeng maging kawangis ang Diyos na literal sapagkat Diyos ay espiritu. Ang espiritu ay walang lamat, walang buto. Ang tao ang talagang opposite ng espiritu eh. May lamat, may buto. Kaya hindi tayo magiging kauri ng Diyos sa kanyang kasyangaan o sa corporeal form. Sapagkat ang Diyos ay espiritu tayo tao. Saan niya tayo ibig na maging kawangis? Sa pagpapakabanal. Kaya kailangan na ang tamang pananampalataya, kailangan pa po ang mabubuting gawa. Kailangan ho yun, mga kapatid. Hindi pwedeng wala tayong aktibidad na yun po ang magpapatunay na tayo inaakit ng Diyos sa kanyang mga salita. Kaya mga kapatid, lagi ba tayo nakahandang gumawa? Inaakit tayo ng Apostol Pedro magpagal o gumawa sa pamamagitan ng paglalagak ng ating pag-iisip sa pag-asa kay Yahushua, lalo na sa nalalapit niyang pagpapakita sa alapaap. Ngayong panahon ito, pagka binasa po ninyo ang mga pahayagan sa Libya, 20,000 at patuloy ang counting ng mga nabaon gawa po noong matinding flood, di ba mga kapatid? Alam niyo po yun. Matindi ang mga nagaganap ngayon sa Morocco, sa Hawaii, sa iba't ibang panig ng mundo. Na ito po ay hindi basta karaniwang pangyayari, kundi ito po ay nagbibigay sa atin ng kaalaman na ito ay nagbabadyang malapit ng talaga ang pagparito ng Panginoong Yahushua. Kaya tayong mga iglesia ni Yahushua pinapaghahanda na gumawa laging ng mabuti sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating kakapatid, maging sa ating kapwa-tao. Kaya nga po, mga kapatid, diyan sa ating pong ating mga Bible study at maging sa ating mga pagsamba, lagi nating isinasama sa panalangin ang lahat ng tao sa mundo. Kaawa-awa ho kasi. Pag nakikita ho natin, di ho ba? Talagang kahit malayo ho tayo sa pinangyayarihan, yun na lang nangyari ho sa Libya. Isipin nyo, bata, matanda,
nalulunod, nakabaon. Isipin ninyo kung gaano ho kahirap yun. Isipin nga natin kung tayo kasama ron sa ganung pangyayari. Kaya nakita ko doon sa isang video na ang sabi ng isang ama, hindi man natin maintindihan ang kanilang wika, pero mayroon pong nagtatranslate ang sabi, wag niyong hipuin tong bangkay ng aking anak, ang sabi ng tao eh. Hayaan niyo ako ang maglilibing sa aking anak. Isipin niyo kung sa atin nangyari ho yun. Mga kapatid, gaano kahirap, gaano kalungkot, gaano ho katinding pagsubok yon sa buhay ng mga kapwa nating tao. Kaya ating isinasama sa panalangin. Opo, mabuti ang ating hangarin. Yan ang gusto ng Diyos eh. Ipanalangin ninyo ang lahat ng tao. Ipanalangin ninyo ang mga namumuno ng mga bansa. Pero alam nyo mga kapatid, kahit gaano ka makapangyarihan, gaano pa kalakas ang isang bansa, minsan pag may nangyari na yun ay kalooban ng Diyos, nakangangan na lang ang tao, nakatulala ang tao. Walang magawa ang tao. Kahit gaano pa kayaman ang taong, gaano pa kalakas ang kanyang bansa, pagka nangyari na ang ibig ng Diyos na mangyari, ang tao'y nakatulala, walang magawa. Kaya tayo bilang iglesia ni Yahushua, inaakit tayo, sa Diyos tayo lalapit. Ang ating pagiging tagasunod ni Yahushua, pag-igihin po natin, pakaingatan natin yung kahalalan na yan ay minsan na ipinagkaloob lang sa atin, mga mahal na kapatid. Igalang po natin ang ating pong pagiging iglesia ni Yahushua. Mga kapatid na sumasamba, alinsunod po sa banal na kasulatan, ano po ang kailangan pa nating maintindihan habang tayo po ay naglalakbay dito sa mundo, maging matalino tayo. Maging matalino. Paano ho yun? Kailangang makita natin ang pagkakaiba ng tama sa mali. Nananawagan po kami sa mga kamag-anak ko bilang mga iglesia ni Cristo. Nandiyan po yung mga kamag-anakan ko, ang iba kong mga anak. Nananawagan ako bilang isa. Yan din marahil ang panawagan ng marami sa atin. Mga kapatid, mga mahal namin sa buhay, sana naman po ay marunong kayo na mag-discern sa tama at mali. Huwag na lamang po na basta kayo tatanggap ng aral na hindi po ninyo iniintindi. Unawain po naman ninyo, habang tayo po ay may pagkakataon pa, huwag nating payagang mangyari yung ang pagsisisi bandang huli. Unahan na po natin. Anong dapat na gawin? Ito aming suhestyon, panawagan namin sa aming mga mahal sa buhay. Maging matalino naman sana kayo. Magsuri naman sana kayo. Bakit minsan kami tumatangis habang kami nananawagan? Sapagkat minsan ay talagang hindi namin malaman kung anong gagawin namin, kung paano kami nakaunawa. Kaya kung kami nananawagan, ito'y kalooban ng Diyos ito na nararamdaman namin. Sapagkat ang ibig ng Diyos ang tao ay maligtas. Pero paano maliligtas kung hindi natin gagamitin ang ating pag-iisip? Magbukas naman sana kayo ng pag-iisip ninyo sa inyong pakikinig sa mga pangangaral sa inyo. Malaman nyo at inyong mapagsuri ang pagkakaiba ng tama sa mali. Yan ho ang kailangan po natin, mga kapatid. Sana dumating ang panahon, mabalitaan na lamang natin ang ating mga anak, ang ating mga mahal sa buhay at kakilala at kaibigan ay tatawag na lang sa ating kapatid. Kasama na po ninyo kami sa kilusan ninyo, sa kilusang itinatag ng Panginoong Yahushua. Yan ang isang balitang makapagbibigay sa atin ng kagalakan, di po ba mga kapatid? Bakit po kailangan tayo mabuhay ng naiiba sa mga tao sa sanglibutan ito? Dapat lalo tayong maging masunurin, mga kapatid, sa yugtong ito ng ating buhay. Ito ho ang dahilan pa sa aklat ng Efeso. Pakinggan po natin, namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo.
Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo. At siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Dati, namuhay din kayong katulad nila. Namuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman at sinunod natin ang masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. Sa kalagay natin yon, kasama rin sana nila tayo na nararapat parusahan ng Diyos. Ngunit, napakamawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin na kahit itinuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ng Kristo. Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Mga mga kapatid, bakit kailangan magbago tayo ng ating paraan ng pamumuhay, iba kaysa mga tao sa mundong ito? Kasi dati ganun din tayo eh. Di ba mga kapatid? Wala rito malinis, walang perfectong iglesia ni Yahushua. Wala. Sapagkat kung perfecto na tayo, ba't pa tayo sasamba? Kung perfecto na tayo, ba't pa tayo luluhod at mananalangin sa Diyos? Ayaw ng Diyos noon. Ibig niya mga ilangan tayo sa Kanya. Ang ibig ng Diyos tayo po ay magkaroon ng pananabik sa pagtawag sa Ama. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo, dati tayong makasalanan na. Ang ating paraan ng pamumuhay noon ay masama rin. Dapat kasama tayo sa parurusahan. Ngunit, napakamawain ng Diyos. Napakadakila ng pag-ibig ng Diyos. Kasama tayo sa mga dapat ay patay na noon. Pero dahil sa kanyang pagtawag at pag-ibig, narito tayo. Binigyan tayo ng pag-asa. Pag-asa na matibay, pag-asang hindi malabo, pag-asang malinaw at maliwanag. Sapagkat ang sabi ng Apostol Pablo, natitiyak natin ang ating pagmamana sa kaligtasang inilalaan sa atin. Ang sabi nga ni Pablo bago siya pumanaw, dumating na ang panahon ng kanyang pagpanaw. Nakipagbaka siya ng mabuting pakikipagbaka. Natapos niyang kanyang takbo. Iningatan niyang pananampalataya. Buhat ngayon, sabi ni Pablo, nakataan sa akin ang putong ng katuwiran na ibibigay sa akin ng tapat na hukom, hindi lamang sa akin, kundi doon, maging sa kanilang umaasa rin sa kanyang pagpapakita. Kaya ang isang iglesia ni Yahushua, na namumuhay na ngayon sa kalooban ng Ama, pinipilit niyang mabuhay ng nakalulugod sa Diyos. Bago tayo mamamatay, o kung tayo mamamatay man talaga at hindi tayo aabutin sa pagsalubong, ipipikit natin ang mata. May pagluha, pero luha ng kagalakan. Natapos natin ang ating takbo, taglay ang ating pananampalataya. Yan ang napakasarap na kamatayan. Harapin natin ang totoo, mga mahal na kapatid. Buhay natin sa mundo ay talagang dumaranas tayo sa matinding paghihirap at pagsubok. Sana itong natitirang buhay natin, mga kapatid, ay atin hong maigugol sa isang gawain nakalulugod sa Ama. Ang uri ng pamumuhay na dapat pa natin taglayin nang magturo si Pablo? Ito pa sabi ni Pedro ganito ho nakasulat sa aklat po na sinulat ng Apostol Pedro. Ito, kaya lagi kayong maging handa na gawin ang kalooban ng Diyos. Yun. Lagi nating isipin po yun, mga mahal na kapatid. Hindi naman siguro masamang magkaroon ng plano bago tayo matulog. Pero ang pinakamagandang plano bago tayo matulog, Ama, ako'y tutulog. Ako'y magpapahinga po. Pagod ang isip at katawan ko. Pero ang aking pong hinihingi ay sa iyo, pakigabayan niyo po kami. Pagising ko sa umaga, ang gagawin ko ito, gawang kabanalan. Magtatrabaho ako ng tama, hindi ako magnanakaw ng oras. Pag uwi ko, ako'y gagawa ng mga gawaing bahay. Katawag ako sa mga kamag-anakan ko, imimisyon ko ang iglesia ni Yahushua, ipalalaganap po. Ganyan ang ating concern. Napagkat dito sa buhay na ito, naglalakbay lang tayo, di ho ba?
Hanggat tayo may nakakain, okay lang. Hanggat tayo po ay nabubuhay, salamat sa Diyos. Pero yung buhay na yan, may meaning po yan. Kung bakit pa tayo binubuhay, ang ibig na nga, maging kasangkapan niya tayo, maging bibig niya tayo, parang kalooban niya ipalaganap sa lahat ng tao. Yan po ang kailangan po makita sa ating mga kapatid. Para pagdating ng ating Panginoong Yahushua, na yan ang ating talagang gustong-gusto pagdating niya sa harapan. Hindi na tayo mamamatay kung tayo abutang buhay. Sa isang kisap matay, babaguhin tayo at magkakaroon tayo ng pagkakataong makasama siya. Yun ang ating dapat na pagtuunan ng ating pong pag-iisip. Anong gabay ayon kay Pablo habang tayo naglalakbay sa mundo? Ito pa ang pahayag ni Pablo sa unang Korinto. Ganito ho ang nakasulat ng mahal na kapatid. Next slide po. Ang ibig kong sabihin mga kapatid, maikli na lang ang natitirang panahon. Yan ang sabi ni Pablo. Ang ibig kong sabihin mga kapatid, maikli na lang ang natitirang panahon. Kaya sa nabasa ko kanina ang sabi, ang mundo ay nakakaharap sa matinding dilobyo na darating. Ang may sinatawag silang malaking magaganap. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi nila. Pero kung ating pong pagmamasdan yung current events na nagaganap sa paligid natin, mga kapatid, tamang-tama ang sinabi ni Pablo. Maging nung panahon niya hanggang sa panahon natin. Kung nung panahon niya, sinabi niyang maikli na lang ang natitirang panahon. Di lalo na sa panahon natin ngayon. Di ba? Kaya mga pangyayari sa nagaganap na ito, ay huwag nating ituring na karaniwan lang yan. Hindi, mga kapatid, hindi. Ang Diyos ay nagsasalita sa magitan ng mga pangyayari. Mga anak, maghanda kayo. Maghanda kayo. Kaya sabi niya, kayang mga may asawa ay dapat nang mamuhay na parang walang asawa. Ang mga umiyak naman na parang hindi umiiyak. Ang mga nagagalak na parang hindi nagagalak. At ang mga bumibili na parang hindi bumibili para sa sarili. Ang mga gumagamit ng mga bagay dito sa mundo ay hindi dapat mawili. Yan ang ibig sabihin nun. Yan ang ibig sabihin nun. Ang mga umiyak naman ay parang hindi umiyak. Ang bumibili parang hindi bumibili para sa sarili. Ang ibig sabihin, ang mga gumagamit ng mga bagay dito sa mundo, hindi dapat mawili sa mga bagay na ito dahil ang mga bagay sa mundo nito ay lilipas. Yun ang ibig sabihin nun. Ang sabi, ang may asawa dapat nang mamuhay na parang walang asawa. Ibig sabihin niya na mama. Yan ang nangyagaganap sa mundong ito. Di ba? Huwag tayong mawili. Huwag tayong mapalagay. Huwag tayong komplasyente. Kailangan po tayo bilang iglesia ni Yahushua ay dapat po na matuto na huwag tayong mawili sa mga bagay na nangyayari sa mundong ito. Bakit? Dahil ang mga bagay sa mundong ito'y lilipas. Kaya dito hinihikayat ni Apostol Pablo na ang may Diyos ay dapat po siya ay nagpapahalaga sa mga bagay na darating, hindi sa mga bagay na pangmundo. Mga kapatid, kung may bahay tayo, salamat. Di ba? Huwag tayong magkaroon ng sobrang ambisyon sa buhay. Magkaroon tayo ng contentment. Ang sabi nga, ang bahay ko ay napakaluma na, ang gusto ko ay ganitong bahay. Ay pasalamat tayo kahit luma, may bubong tayo. Na hindi tayo mababasa ng ulan. Maraming homeless. Nakikita natin yung iba sa ilalim ng tulay lang nakatira. Pero kontento na sila doon eh. Masaya na sila. Wala siya. Hanggang doon lang sila eh. Maaaring na sa isip nila eh. Di ba? Kakaunti lang itong kinita ko, mas maigi na yon kaysa wala tayong kinita. Huwag puro kulang pa ito, hindi sapat ito eh. Ito'y talagang hindi itong kailangan ko, mas higit pang kailangan ko, mga kapatid. Yung tayo po'y nakakakain, nakapaglilingkod higit sa lahat sa Diyos, ay dapat po masaya na tayo noon. Bakit? Pansamantala lang itong atin eh. Naglalakbay lang po tayo. Ang sabi ni Pablo, we are but just sojourners. Naglalakbay lang tayo sa mundo. Sabi nga, pagka ating pong
nagawa na, sabi nga, we were able to make both ends meet. Di ba? Pang araw-araw, lumubog ang araw, mayroon tayong makain, may bahay na matirhan, sumikat ang araw, at tayo po ay may bahay, may hanap buhay. Sapat na po yun. Ang ating pinakahihintay ay ang ating Panginoong Yahushua. Lilipas ang mundo, mga kapatid. Lilipas ang mundo, hindi pwedeng hindi. Ang mundo'y lilipas. Kaya kung ito'y lilipas, bakit tayo ay laging nawiwili sa gawain ng makamundong gawain? Hindi ganun ang Yahushua. Mga kapatid, tandaan pa natin ang ating dinara sa nakaraan na ating iniluha, kulang pa po yun. Asahan pa natin ang darating. Marami pang mga pangyayari na hindi papabor siguro sa ating gusto. Yan ang mga trials. Yan po ang mga iba't ibang kapighatian sa buhay. Darating po yan. O, lalo pang titindi. Ngayon, kasama pa ng mga magulang ang mga anak. Darating ang panahon, mamamatay din ang mga magulang. Darating ang panahon eh. Di ho ba? Gusto man natin hindi, darating po yan. Anong naidudulot nun? Di kalumbayan sa mga maiiwang mahal sa buhay. Kaya ipinagagayak tayo eh. Inihahanda tayo sa mabubuting gawa sapagkat may darating pang matitinding pagsubok na ating iluluha. Tatangis natin. Mabigat dalhin. Pero kailangan laging nakahanda. Mga kapatid, kaya habang tayo may buhay, ang dapat nating maging slogan, obey and never complain sa mga utos ng Diyos. Mga kapatid, lahat tayo, walang sinisino, lahat, sapagkat dito sa iglesia ni Yahushua, ang ating Diyos ay nasa taas, ang Yahushua ay nasa gitna bilang tagapamagitan. Lahat tayo rito ay pantay-pantay na magkakapatid. Wala ritong hierarkiya sa magkakapatid. Wala. Tayo magkakapatid, kaya dapat magdamayan. Walang paboritismo. Wala. Alisin natin yon. Ayaw ng Panginoon Diyos nun. Ang Diyos po ay fair and just. Ayaw niya na magkaroon ng paboritismo. Ang Diyos ay walang pinapaboran ayon sa aklat ng bagong tipan. Ang Diyos po ay pare-pareho ang pagtingin niya sa tao. Ang tao, kung tumingin, ay hindi pareho. Kung mayaman, iba trato niya. Ang mahirap, iba trato niya. Kaya sabi doon sa Biblia, pagka may pumasok ang wika na may alahas at mayaman, eto dito ka maupo. Pero pagka may pumasok na mahirap, ay diyan ka na lang sa sahig. Ang sabi ng Diyos, ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay walang pinapaboran. Tayo rito ay pantay-pantay. Kung mahalaga ang bagong kasama sa kilusan, mahalaga ang dating kasama sa kilusan. Lalaki at babae, mahalaga tayo pareho sa harap ng Panginoon Diyos at maging sa ating Panginoong Yahushua. Paano tayo makatitiyak na tayo makapamamalagi na tumatahak doon sa pinalalakaran sa atin ng Diyos araw-araw? Pakinggan po natin dito sa Hebreo. Next slide po. Kaya mga kapatid, mag-ingat kayo at baka maging masama ang puso nyo na siyang magpapahina ng pananampalataya nyo hanggang sa lumayo kayo sa Diyos na buhay. Itong kausap ni Pablo rito, hindi ito atayo. Hindi ito mga taong pagano. Hindi ito mga taong itanga ay mga libre pensador. Ito'y mga kapatid niya. May pananampalataya na. Pero anong panawagan ng Apostol Pablo? Mag-iingat kayo. Bakit pinapag-iingat? Baka ang wika, maging masama ang puso nyo na siyang magpapahina ng pananampalataya nyo hanggang sa lumayo kayo sa Diyos na buhay. Kaya mga kapatid, ingatan natin ang ating puso. Paano po yun? Kailangan po ang ating puso ay laging nakaugnay sa puso ng Panginoon Diyos. Ano ibig sabihin? Ang puso'y pag-ibig. Di ba? Kailangan po ang puso natin laging umiibig sa Panginoon Diyos. Paano ho natin mapatutunayan na tayo tunay na umiibig sa Diyos? Huwag na nating sabihin sa magitan ng ating mga bibig. Ang sabi sa ganito,
ating napatutunayan ang ating pag-ibig sa Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos, mga kapatid. Kaya ang pagsunod, mahalaga. Ang pagsunod, dapat galing sa puso. Bakit? Kung tayo po ay may masamang puso, sapagkat ay nating sumunod, ang sabi ng Biblia, siya ang magpapahina ng ating pananampalataya hanggang sa tayo lumayo sa Panginoon Diyos na buhay. Kaya anong kailangan? Magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa para walang sino man sa inyo ang madaya ng kasalanan na nagpapatigas sa puso nyo, sapagkat kasama tayo ng Kristo. Kung mananatiling matatag ang pananampalataya natin sa Kanya hanggang sa wakas, gaya nga ng nabanggit sa kasulatan, kung marinig niyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang puso nyo, tulad ng ginawa noon ng mga ninuno nyo nang naghimagsik sila laban sa Diyos. Kaya mga kapatid, ang panawagan magpaalalahanan, magdamayan ang magkakapatid. Huwag magsilipan ng kasalanan ng isa't isa. Huwag. Bago natin punahin ang kasalanan ng ating kakapatid, punahin muna natin ang ating sarili sapagkat tayo may nagkakasala. Huwag tayong mapaghatol. Ayaw ng Diyos noon. Ang sino mang humahatol, yung inihatol niya, babalik din sa kanya yan. Sabi nga, boomerang, makakarma din tayo. Sapagkat tayong humahatol, nagkakasala rin tayo. Di ba? Tayong pumupuna, nagkakasala rin. Kaya ang kailangan po mapagpatawad. Ayaw ng Diyos ng tao na lingkod niya na nakagawa sa kanyang kapwa ng mali, hindi siya marunong magpatawad. Burahin natin yun sa isipan natin. Ang Diyos ay mapagpatawad. Kailangan tayo magiging kauriri ng Diyos. Anong nagawa ng ating kapatid laban ba sa Espiritu Santo? Walang papatawaran yun. Ang sabi nga ng Panginoong Yahushe, ang nagkasala sa akin, mapapatawad pa . Di ba? Pero yung nagkasala laban sa Espiritu Santo, walang kapatawaran yun. Kaya maging mapagpatawad. Mapagpasensya. Yun ang gusto ng Diyos . Di ba? Kaya maging sa panalangin ay, Ama namin nasa langit, kasambay nawa ang pangalan mo. Di ba? Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw. Ano pang sabi? Mapatawad namin ang aming kapwa, gaya ng pagpapatawad mo sa amin. Kaya ang pagpapatawad sa kapwa, mahalaga. Sapagkat pag hindi natin pinatawad ang ating kapwa, ang tanong naman, tayo ba'y nagkasala sa Diyos? Opo, baka tayo na ba hindi patawarin ng Diyos? Bakit? Hindi natin kayang magpatawad sa kapwa . Kaya kapag tayo nakapagpatawad sa ating kapwa, sa ginawa niyang mali sa atin, o pagkakasala, ano damdamin natin? Hindi ba tayo masaya? Bakit tayo masaya? Sapagkat alam natin malinis ang ating konsensya. Mapagpatawad tayo, nililimot natin ang nakaraan. Ang sabi nga, mabuhay tayo wag sa nakaraan. Mabuhay tayo sa ngayon kung ano tayo ngayon at sa kung ano tayo magiging sa hinaharap na panahon. Kaya ang sabi ho ng Biblia, huwag niyong patigasin ang inyong puso. Alam niyo mga kapatid, ang kausap niya ni Pablo, mga sumasampalataya pero hihina yung pananampalataya. Alam nyo mga kapatid, maging ang ating Panginoong Yahusha, mayroon din siyang sinabi, mag-ingat kayo. O bakit? Sapagkat may dahilan. Yang natutunan ni Pablo kay Yahusha yan. Ito sa 2:23-25 ng Juan, next slide. Itong sabi ng Panginoong Yahusha. Habang si Yahusha ay nasa Jerusalem, papansinin natin ito, ng pista ng paglampas ng anghel, marami ang sumampalataya sa kanya. Tandaan natin, marami ang sumampalataya kay Yahusha. Ito, nang makita nila ang mga himalang ginawa niya. Nakita ng mga Hudyo ang mga himalang nagawa o ginawa ng Panginoong Yahusha. Kaya nagawa sapagkat hindi naman niya nagawagan ng kanya yun sa tulong ng Diyos yun, di ba? Pero maraming sumampalataya. Pero ito tanong, ano nangyari doon sa mga sumampalataya? Ito, pero hindi nagtiwala si Yahusha sa pananampalataya nila. Nakita niyo ang pagbabago ng pangungusap? Maraming sumampalataya kay Yahusha nang makita ang mga himalang ginawa niya.
pero hindi nagtiwala si Yahushua sa pananampalataya nila. May pananampalataya na sa kanya, pero hindi pa rin siya tumitiwala sa kanila. Bakit? Dahil kilala niya ang lahat ng tao at hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa mga tao dahil alam niya kung ano ang nasa mga puso nila. Napapansin ba niyo ang sinabi ng Panginoong Yahushua? Sumampalatayang marami sa kanya, pero hindi nagtiwala si Yahushua sa pananampalataya nila. Sapagkat merong sumampalataya sa kay Yahushua noon na hindi naman galing sa puso. Kaya pag dumating ang pagsubok, mahihiwalay din yan. Kaya hindi siya nagtitiwala doon sa mga sumasampalataya. Di ba? Bakit? Alam niya na ang mga sumasampalataya sa kanya, hindi naman lahat ay nasa tamang uri ng pananampalataya. Bakit? Dahil alam niya kung anong nasa mga puso nila. Kaya tayo bilang iglesia ni Yahushua, hindi natin kilala kung sino talagang tunay na sumasampalataya kay Yahushua. Ako, hindi ko kilala kung yung anak ko'y tunay na sumasampalataya kay Yahushua. Maaaring kasama natin, magkakasama tayo sa paglilingkod. Di ba? Magkakasama tayo sa movement na ito o kilusang ito. Pero hindi ko kilala kung sino ang tunay na sumasampalataya. Sino lamang ang nakakakilala bukod sa Diyos sa mga tunay na sumasampalataya? Ang Panginoong Yahushua. Bakit? Alam niya kung ano nilalaman ng puso natin. Kaya sana mapabilang tayo doon sa mga sumasampalataya ng ating pananampalataya magugustuhan ng Panginoong Yahushua. Isipin niyo, hindi siya nagtiwala sa pananampalataya ng mga Hudyo. Bakit? Maaaring sabihin ng bibig, sumasampalataya ako, pero sa puso niya, superficial lang. Di ba? Sa salita lang, pagdating ng pagsubok na matindi, tatalikod. Isa na nga po dyan si Pedro. Di ba? Ano man ang mangyari, Panginoon, hindi kita ikakaila. Noon yun, nang wala pang pag-uusig. Pero nang sabihin, kasama yan, yung si Pedro, yan. Sabi ng mga Hudyo, kasama niya yan, kasama ni Yahushua yan. Nang tanungin si Pedro, kasama ka ba niya? 3 beses na ikinaila ang ating Panginoong Yahushua. Hindi ako kasama niyan. Sipin nyo. Pero sumasampalataya ba si Pedro? Aba, opo. Kaya nga sabi ng Biblia, sabi ng Panginoong Yahushua, pero hindi nagtiwala si Yahushua sa pananampalataya nila. Yan ang sabi ni Juan na sumulat ng aklat na yan. Kaya mga kapatid, kaya lang natin masasabi ng ating pananampalataya ay tama kapag nadala natin ito hanggang sa pagpikit ng ating mga mata. Pagka ito'y atin po na hawak-hawak hanggang sa tayo po marahil ay magdanas ng isang malupit na kamatayan, kung yan ang talagang daranasin natin. Diyan natin masasabi ang pananampalataya natin ay nakalulugod sa Panginoon Diyos. Bakit mahalaga na tayo po ay magkaroon ng matibay na pananampalataya? Yan po ang maghahatid sa atin hanggang sa wakas ng ating paglalakbay. Bakit na mahalaga yun ito? Pakinggan po natin. Ito sa 3:14 pa. May dugtong na pahayag si Pablo, sapagkat kasama tayo ng Kristo kung mananatiling matatag ang pananampalataya natin sa Kanya hanggang sa wakas. Nakita niyo ang kahalagahan ng tamang pananampalataya. Matatag ang pananampalataya, pero hanggang kailan? Hanggang sa wakas. 2 wakas. Wakas ng buhay. Nangyari kay Pablo yan. Bago niya ipikit ang mata niya, nakatitiyak siya. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko ang aking takbo. Makakaasa ako sa kaligtasan. Ang isa pang kamatayan, ay ano? Mayroon pang isang kamatayan. Na yung kamatayan na yan, ang siyang kinatatakot ng iba. Pero tayo hindi. Mga kapatid, sapagkat tayo, hindi naman tayo sumasampalataya na tayo patay kung sakaling patay na tayo, dat na ni Yahushua. Bubuhayin tayo. Ang kamatayan ng mga tunay na followers ng ating Panginoong Yahushua parang natutulog lang. Ang isang kamatayan pa, yung dagat-dagatang apoy.
Alam naman natin, hindi yun ang ating, hindi natin yun ang pinupuntirya natin. Kaya tayo nagpipilit na makasunod eh. Di ba? Ang ating pong pinupuntirya makasama sa unang pagkabuhay na maguli, sa rapture, sa paaraw ng pag-agaw sa mga tunay na kayahusya. Yan ang ating inaasahan. Kaya itong pananalig na ito, dito tayo inaakit ng ating Panginoon Diyos. Dito tayo inaakit ng ating Panginoong Yahushua, mga kapatid. Kaya kailangan na tayong magsuri pa. Kailangan nating tandaan ang kahalagaan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos. Kaya kailangan mapagsuri tayo sa araw-araw ng ating pamumuhay. Ano ang isang tiniyak na utos ng Panginoon Diyos sa kanyang mga pinili para tayo magtagumpay, madala ang ating ang pananampalataya hanggang sa kaligtasan. Ating usisahin ito. Ano pa ang mga instruksyon ng Panginoon Diyos na ibinigay niyo sa kanyang mga alagad? Ito pakinggan niyo sa huling talata ng ating pag-aaral. Sa Deuteronomio, ganito nakasulat. Narinig ni Yahuwah ang sinabi ninyo nang nakipag-usap kayo sa akin at sinabi niya, narinig ko kung ano ang sinabi ng mga taong ito sa iyo at mabuti ang lahat ng kanilang sinabi. Sana'y palagi nila akong igalang. Yun ang Israel. Noong panahon ni Moises, nadinig ng Diyos ang sinabi ng mga taong ito. Ano yung sinabi nila? Mabuti ang kanilang sinabi. Sabi ng Diyos, sana'y palagi nila akong igalang. At sundin ang aking mga utos para maging mabuti ang kalagayan nila at ng kanilang mga salinlahi magpakailanman. Kaya mga kapatid, ang paggalang sa Diyos, mahalaga po yun. Ang ibig ng Diyos, mga kapatid, malaman natin ang kanyang kautusan. At doon sa kautusan yon, magmula ang ating paggalang. Paano ang paggalang? Sundin natin ang kanyang kautusan. Anong ikabubuti nun? Hindi lamang para sa kaligtasan natin, maging habang tayo naglalakbay sa buhay na ito, ano sabi? Para maging mabuti ang kalagayan nila at maging ang salinlahi magpakailanman. Kaya ang pagsunod ng mga magulang ngayon ay aanihin niya ng ating mga anak at ng ating mga apo pagpapala. Pero ang pagpalikod ng mga magulang ngayon sa Diyos, pagsunod sa maling mga aral at maling mga leader ay daladala ang sumpa. Hindi lang sa kanyang panahon, maging sa mga darating panglahi. Ang ibig ng Diyos, kapag alam niya ang ating dinaranas, ang ibig niya, gumaan-gaan ang ating paglalakbay. Ang ibig ng Ama, tayo po ay kanyang makasama sa araw-araw. Nasa atin po yun. Paano natin gagawin yun? Maging malapit tayo sa Diyos. Irespeto lagi natin ang Diyos. Igalang natin ang Ama sa paanong paraan. Huwag tayong titigil sa ating pagsamba sa Ama. Kaya ang pagsambay sa bahay-bahay na. Di ba? Sabi ng Panginoong Yahushua, malilipol yung templo na yan. Ito yung templo. Ito yung templo. Hindi nyo naintindihan. Ang templong yan, mawawala yan. Hindi na mahalaga yung templong literal na yan. Ang mahalaga ay itong templong ito. Tayo, itong templong ito, ang siyang dapat nating pahalagahan. Kaya ang pagsamba natin sa bahay-bahay, para matupad natin ang pagpapahalaga sa templong ito. Huwag ang maakit tayo sa templong literal, sapagkat lahat ng bagay sa lupa ay lilipulin niya. Pero kapag ang templong ito ay ating inihanda at ito'y nabuhay ng ayon sa kalooban ng Ama, itong templong ito ang magiging tahanan ng Diyos at ni Yahushua dito sa lupang ito. At ito rin ang templong ito ang sasalubong sa ating Panginoong Yahushua pagdating niya sa araw na yun ang ating pinananabikan. Sana po mga kapatid, pag-anyaya lagi natin ang mga salita ng Diyos ating pong ipalaganap sa ating kapwa, lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Tumayo po kayo at tayo po ay mananalangin. Ama naming banal, salamat po ng marami sa iyo. Nararamdaman namin tuwing kami po ay nag-aaral ng iyong mga salita
ikaw po ang nagsasalita sa amin. Ama, salamat po sa mga salita mo, sapagkat ang mga salita mo ay lubhang napakahalaga para sa amin. Ito ang nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Ito ang nagpapatibay ng aming paninindigan. Kaya kahit na nagdaranas kami ng iba't ibang mga karamdaman sa buhay na ito, na kung magkamisan ay talagang nagbibigay din sa amin ng panghihina ng kalooban. Pagsubok na maya't maya ay dumarating, hindi pa man natatapos ang isa, nandiyan na naman ang ibang pagsubok. Marahil kaya nangyayari ito sapagkat ang ibig mo, huwag kaming mawili sa buhay ng mga tao sa mundo, sapagkat kami hindi mo iniukol para sa mga gawaing makamundo. Oo po, narito pa kami sa mundo at naglalakbay, pero kami ay itinuring mo na mga mamamayan ng amin pong pagiging mamamayan ay para sa langit. Kaya binibigyan mo kami lagi ng inspirasyon sa araw-araw sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Ama, tunay, napakahirap ng mabuhay sa mundong ito sapagkat ang panganib ay kahit sa ay naroon. Ang pangamba bilang tao, hindi nawawala yun sapagkat dumarating sa amin yon kung magkamisa naman. Pero kapag ka naalaala namin na ikay naghihintay, na kapag ka kami po ay nagugulumihan na, naghihintay ka na kami lumapit sa iyo. Ama, yun ang aming ginawa sa mga nagdaang panahon ng buhay namin. Kaya hanggang ngayon ay buhay pa kami. Hanggang ngayon ay malakas pa loob namin sapagkat alam namin hindi kami nag-iisa. Ama, kung titingnan namin ang nakaraang buhay namin, sino kami para tumawag sa iyo? Sino kami para tawagin ang banal mong pangalan? Hindi kami karapat-dapat sapagkat marurumi kami sa isip, sa salita, maging sa aming mga paggawa. Pero ang lahat ay pinawi mo. Hindi mo yun ang tinignan mo, kundi nagpatawad ka pa. Nagpatawad at nagtakip ka ng iyong pag-ibig. Tinakpan mo na yung pagmamahal ang aming kasalanan. Kaya hanggang ngayon nakakatawag pa kami sa iyo. Ama, purihin ka. Sinasamba ka po namin. Salamat po ng marami. Salamat sa lahat ng kabutihan mo sa amin. Sa lahat ng aming mga tinatanggap. Masaya na kami, Panginoon, sapagkat ang totoo, may makain lang kami. Kahit hindi gaano kasarap, Panginoon, ay masaya na kami. Sapagkat ang importante, ang pagsamba, ang paglilingkod, na yun ang hinahanap mo sa amin. Ngayon narito na kami sa isang tinig, nagmamakaawa. Ama, wag mo kaming iiwanan. Yahuwa, Yahuwa, na makapangyarihan sa lahat. Lagi mo kaming samahan. Umisa'y pagod na rin kami. Umisa'y naghihina din kami, Ama. Ama, sana'y kalungin mo kami ng iyong kapangyarihan. Sana'y bitbitin mo kami hanggang sa pagdating ng iyong anak. Sa alabang, yun ang aming hinihintay. Kaya habang may lakas kami, pamamalita namin ang iyong aral. Ibabahagi namin ang iyong katotohanan upang marami pang mga tao ang makaalam na ikaw ang Diyos na isa. Yawa ang pangalan mo ang dapat sambahin at paglingkuran. Salamat po. Salamat po ng marami sapagkat kahit na kami ay mga taong inaapit walang silbi sa paningin ng iba, pero kami, Panginoon, ay kinaawaan mong palagi sa aming pagsambay. Nararamdaman namin ang iyong tulong, ang iyong awa. Purihin ka, Ama, at sana'y patuloy mo kaming gabayan. Ang lahat ay sa pangalan po ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen.
biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na pagkikipisan ng Espiritu Santo, siya nawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga mahal na kapatid, meron tayong mga tagubilin po, gaya ng dati. Hagi natin ang ating pananampalataya. You can worship via Zoom at 403-356-689 or via Facebook Live. At kung gusto nyo magdonasyon at mag-abuloy, nandyan po sa ating churchofyahushua.org. Ganun din po, let us share our website at www.churchofyahushua.org, which contains our declaration of faith and the links to the latest worship service and videos. Our Bible study will continue. Yung ating pong 1001 billion questions. Growing Up Yahushua po, pakisubaybayan natin via YouTube and Facebook. At gaya ng ating palaging sinasama sa panalangin, ang lahat ng tao sa mundo ipanalangin po natin at ang mga pinuno ng mga bansa. Hanggang dyan po mga kapatid, at tayo nagpapasalamat sa Diyos, tayo po minsan pa nakasamba.